Annyeonghaseyo, pasensya na ho kayo kung di po ako makakarating sapagkat ako po ay papunta po ng Maragondon ngayong araw. So, nawa po, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Kung hindi man po ay naway maranasan po ninyo ang pagbuti ng inyong kalagayan sa Panginoon. Opo, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Amen po ba? Wika nga po ng Panginoong Hesus tungkol po doon sa binatang mayaman na lumapit sa Kanya nang siya po'y tawaging mabuting guro. Kung maalala po ninyo sa Mark chapter 10, ang naging tugon ng Panginoong Hesus, walang mabuti kundi ang Diyos lamang. At opo, ang Diyos po ay mabuti. At maaring hindi mabuti ang kalagayan mo ngayon, no? Ngunit ang Diyos ay mabuti. Kaya't maaring niyang gawin ang kalagayan mo ngayon, no, sa iyong ikabubuti. No, saglit ko pong basahin ang Roma Kabanatang 8 bago po tayo pumunta po sa ating pagbulay-bulay mula po sa Gospel of Mark. Sabi po ng Roma Kabanatang 8 sa verse 28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Opo, mabuti ang Diyos at ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng bagay sa ating buhay, sa ating pong ikabubuti. Ngayon po, tunghayan natin ang salita ng Panginoon mula po sa Marcos Kabanatang 6. Sa Marcos Kabanatang 6, medyo mahaba-haba po ating babasahin mula po verse 14 hanggang 29. Mark chapter 6, 14 to 29. Nakarating kay Herodes o kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat nakikilala na siya ng maraming tao. May mga nag-aakala na si Juan na taga-bautismo ay muling nabuhay kaya si Jesus ay nakakagawa ng mga himala. Ngunit mayroon ding nagsasabi na siya ay si Propeta Elias at may iba pang nagsasabing siya isang propeta katulad ng mga propeta noong unang panahon. Nang ito'y marinig ni Herodes, sinabi niya, siya si Juan na aking pinapugutan ng ulo. Muli siyang nabuhay. Si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. Ang babaeng ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodias, bagamat ito'y asawa ng kapatid niyang si Felipe. Verse 18, sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. At dahil dito, si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawa sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan. Tinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal at sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gusto niyang makinig kay Juan kahit labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Si Herodes ay nagpahanda ng malaking salo-salo at inayayahan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Naipangako rin niya sa dalaga na ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihingin. Kaya't lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano po ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan na taga-bautismo, sagot ng ina. Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi niya, ang nais ko po ibigay ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na taga-bautismo na nakalagay sa isang pinggan. Labis na nalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang narinig ng mga panauhin, hindi niya matatanggihan ang dalaga. Kaagad niya inutos sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Ang mabalita nito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Tayo mo po siya daling manalangin. Panginoon Ama, salamat po. Nadalain ko, O Diyos, kayo po patuloy magpala sa aming pong pagbubulay-bulay ng iyong salita. At magdulot nga ito, Panginoon, ng karagdagan katatagan ng aming pananampalataya at pagkamangha, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Salamat po ng marami, kayo magpala at kayo maparangalan sa buhay namin. In Jesus' name I pray. Amen.
medyo mahaba po yung ating pong text, so I will go just directly po no, sa 30 puntos na nais ko pong ibahagi na pinamagatan ko pong mensaheng itong John B. No, John B. o John the Baptist. No, hindi po John Wick, John B. Kilalanin po natin si John the Baptist. Opo, no, si John the Baptist, no, yung Baptist po ay hindi po ito yung last name niya, no? Kundi tinawag po siyang John the Baptist, no, sapagkat siya nga po ay taga-bautismo ng mga tao sa tubig. Again, kilalanin po natin si John the Baptist. Una po, si John the Baptist ay miracle baby. No, siya po ay miracle baby. No, hindi po natin mababasa po sa ating pong text, no. So I will be reading, no, mula po sa Luke chapter 1. So Luke chapter 1, no, nang ipahayag po ng anghel kay Zacarias, no, na siya ay magkakaroon ng anak na ang kanyang asawa ay magdadalang tao, no. Hindi po siya mapaniwala, no, dahil nga po, no, maliban sa sila po ay matatanda ng mag-asawa, no, ay si Elizabeth, no, ang kanyang asawa po ay baog. So hindi po makapaniwala po si Zacarias, no, sa ibinalita sa kanya ng anghel. At ito po ang sabi po sa verse 18 ng Lucas chapter 1. Sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko matitiyak na mangyayari yan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa. Sa verse 24 ng Luke chapter 1 pa rin po, hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth, hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. Sinabi ni Elizabeth, ngayon kinahabagan ako ng Panginoon, ginawa niya ito upang alisin ang aking kahihiyan sa harap ng mga tao. Opo, John the Baptist was a miracle baby. At opo, ang Diyos, no, ay Diyos ng himala. Gumagawa ng dakilang himala. Kanyo sa amin po. Opo. But again, no, may warning ang Lord, no, na marami ang gagawa ng himala. Pero hindi sa Lord, kundi sa Diablo. No, you may ask, paano pastor natin malalaman, no, na sa Diablo at hindi sa Diyos ang mga himalang ginagawa halimbawa ng isang tao, no? Kung ang himala po ang gumagawa ng himala ay hindi po, no, tayo tinuturo sa Diyos ng Biblia, no? Hindi tayo tinuturo sa Panginoong Yesus para manalig. So yan po ay isang malinaw, kahit po kagilagilalas na himala kanyang ginagawa, ayan po ay himala ng Diablo at hindi po ng Diyos. Now, you may ask, no, bakit kasi pastor tinutulot ng Lord, no, na mangyari ito, magawa ito, no, at hindi nga lang himala, kundi kagilagilalas na himala. Well, una, again, no, nagpakilala na si Lord sa atin sa pamamagitan po ng kanyang sanlilika at sa pamamagitan nga po ng kanyang salita at opo, sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Pangalawa, nagbigay na po siya ng babala, no, na nakasaad nga po sa kasulatan, no, na marami ang darating po na magpapakilala sila ang Kristo at gagawa po sila ng mga kagilagilalas na himala. At pangatlo po, no, ito po yung pagsubok ng Diyos sa atin, no, kung gaano tayo, no, katatag o gaano tayo kaloyal sa Panginoon. Let me read po Deuteronomy chapter 13. No, ito po sa Lumang Tipan. Pagpauman ninyo, hindi ko po mailagay yung bilang, no, kasi hindi ko po makita yung Bible na ginagamit ko po, no, yung katulad sa dyan po, no, sa atin sa Sion. So Deuteronomy chapter 13, Deuteronomy 13, mababasa po natin ay ganito, no, simula po verse 1 hanggang 3, no, sa Lumang Tipan. Kung sa inyo'y may lumitaw na propeta o nagbibigay ng kahulugan sa mga panaginip at nagpakita siya ng kababalaghan o kaya ay nagkatotoo ang kanyang pahayag, subalit hinihikayat kayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan hindi naman ninyo kilala, huwag kayong makikinig sa kanya. Pagsubok lamang iyon ni Yahweh sa inyo kung talagang iniibig ninyo siya ng buong puso't kaluluwa. So ito po yung pagsubok ng Diyos po sa atin. Pangalawa pong puntos na nais ko pong ibahagi, si John the Baptist o si John B. ay the messenger or forerunner of Jesus. The messenger or forerunner of Jesus. No, tagapagbalita, tagapagpauna. No, babasa po natin, no, sa Lumang Tipan, no, sa Isaiah chapter 40. Hindi ko na po babasahin ngayon. Mamaya I will be reading it, no, mula po sa bibig ng Panginoong Yesus. Pero ito po ay mababasa natin ng hula patungkol kay John the Baptist sa Isaiah chapter 40 verse 3 to 5, no, na nagpapahayag nga po doon patungkol po kay John the Baptist. And sa Malakay chapter 3 verse 1, again nagpapahayag po, no, patungkol po kay John the Baptist. Ang tanong natin marahil, no, siya nga ba talaga ang tinutukoy po, no, ni Propeta Isaiah at ni Propeta Malakias? At yun nga po sabi ko po sa inyo, no, ang babasahin po natin ay sa New Testament.
mula mismo sa bibig ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 11, Mateo kabanatang 13. So kung kayo po ay kung may nakaipit yung kamay niyo sa Mark chapter 6, tas lang kayo ng ilang mga pahina sa Matthew chapter 11. Ito pong mababasa natin simula po verse 7. Nang paalis na ang mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan o kay John the Baptist. Bakit kayo nagpunta sa ilang? Anong nais niyong makita? Isa bang tambo na hinihipa ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong may mamahaling kasuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano ba ang nais ninyong makita? Isang propeta? Opo, siya'y propeta. At sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta, sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. So, tinutukoy po ng kasulatan, ang tinutukoy po ng Panginoon ay mula po sa Isaias at sa Malakias. Ipadadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na taga-bautismo kaysa sa sinumang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa sa kanya. So si John the Baptist po, tinutukoy po ng mga hula mula kay Propeta Malakias at kay Propeta Isaias. At si John the Baptist ay isang tunay na propeta ng Panginoon. Dahil marami pong naniwala sa kanya. In fact, as we read sa ating pong text sa Mark chapter 6, maging si Haring Herodes ay naniwala sa kanya, natatakot pa nga sa kanya, at maging ang mga Pariseo po ay naniwala din sa kanya at inakala pa nga na siya ang Jesus, na siya ang Kristo, na siya ang Messiah. Pero tignan niyo po ang naging tugon po ni John the Baptist sa mga taong ito, na inaakala nila na si John the Baptist na ang Messiah o ang Kristo. Sa Juan kabanatang 1, let me read simula po verse 19. John chapter 1 simula verse 19. Ang mga pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem ay nagsugo ng mga pari at libita upang itanong kay Juan kung sino nga ba siya. Hindi nagkaila si Juan, sa halip ay maliwanag yung sinabi, hindi ako ang Kristo. Sino ka kung gayon? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi ako si Elias. Tugon niya. Ikaw ba ang propeta? Sumagot siya, hindi rin. Sino ka kung ganon? Sabihin mo kung sino ka upang may masabi kami sa mga nagsugo sa amin. Anong masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Tanong nilang muli. Sumagot si Juan, ayon sa nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias, ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. So here, si John the Baptist, claim niya na yung sinasabi ni Propeta Isaias sa chapter 14, ay tumutukoy po sa kanya. Verse 24, ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbabautismo gayong hindi naman pala ikaw ang Kristo o si Elias o ang propeta? Sumagot si Juan, ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit nasa inyong kalagitnaan ng isang hindi ninyo nakikilala. Dumarating siyang kasunod ko, subalit hindi man lamang ako karapat-dapat na magkalag ng tali ng kanyang sandalyas. Let me go na po sa panghuli po dahil medyo yung oras ko po. So una po again, si John the Baptist is a miracle baby. Pangalawa, he is the messenger or forerunner of the Lord Jesus Christ. Pangatlo po at panghuli, John the Baptist is morally righteous. So verse 20 ng ating pong text again sa Mark chapter 6, sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juana, itinuturing ng hari, si Haring Herodes, na si Juan ay taong matuwid at banal, at sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan kahit labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Isang tunay na tagasunod ng Panginoong Jesus si John the Baptist, sapagkat siya'y matuwid, sumusunod sa tuntunin at aral ng Panginoon. Not perfect, of course. Remember si John the Baptist ay nakaranas din po ng pagdududa. Nung siya po ay nakapiit, siya ay nakakulong, nagpasugo po siya ng kanyang mga alagad, at isa po sa mga alagad niya, ng kapatid ni Peter na si Andrew, na pumunta sa Panginoong Jesus upang itanong ang bagay na ito. Kanina binasa po natin ang Matthew chapter 11, and let me read it again, pero yung verse 2, simula naman po verse 2. Sa Mateo, kabanatang 11, nakabilanggo noon si Juan na taga-bautismo, nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya ng ilang mga alagad
upang itanong, kayo po ba ang pinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? So nagkaroon po ng pagdududa si John the Baptist, no? Kung siya na nga ba ang Kristo, ang Panginoong Yesus ba ang Kristo? Ano po naging sagot ng Panginoon? Verse 4, sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Verse 6, pinagpala ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Opo, gaya po ni John D. Tayo man, may mga pagkakataon po sa buhay natin, no, na tayo napapaisip, napapatanong, at minsan ay napapaduda. Pero ngunit, nariyan po lagi ang salita ng Diyos, no, na siya pong magpapaalala sa atin at magpapatatag po ng ating pong pananampalataya. Kaya po madalas ko po sinasabi sa inyo, no, na napakapalad po ninyo, no, na kayo po meron pong gawain, no, 3 times a week. May gawain po ng pakikinig ng salita ng Panginoon. I want to add na po, no, nakilala natin si John the Baptist, no, na siya ay miracle baby, na siya ang messenger o forerunner ng Panginoong Yesus, na siya ay matuwid, no, morally righteous, no? But of course, no, ang Bible is not really about John the Baptist, kundi it's about the Lord Jesus Christ. Amen po, no? Kaya po si John the Baptist, no, bawat taong lumalapit sa kanya, tinuturo niya sa Panginoong Yesus, no? Tinatanong siya kung siya na ba ang Kristo, no? May mga napapaniwala na si Jesus, no, siya si Jesus nung namuling nabuhay, no? Pero he always, no, direct people to Jesus, no? Hindi sa kanyang sarili. And here I will end po, no, sa John chapter 3. Sa Juan kabanatang 3, ganito po mababasa natin, no, simula po verse 27 hanggang 30. John chapter 3 verses 27 to 30. Let me read. Sumagot si Juan, walang sino mang tatanggap ng anuman malibang ito'y ipagkaloob sa kanya ng Diyos. Kayo mismo ang makakapagpatunay na sinasabi kong hindi ako ang Kristo. Isa lamang akong sugo na mauuna sa kanya. Sa isang kasalan, ang babaeng ikakasal ay para lamang sa lalaking ikakasal. Ang abay na naghihintay sa pagdating ng lalaking ikakasal ay lubos na nagagalak kapag naririnig niya na ang tinig nito. Gayon din naman, lubos na ang aking kagalakan ngayon. Verse 30. Dapat siyang, referring to Jesus, dapat siyang maitaas at ako na may maibaba. Yan po ang tunay, no, na alagad ng Panginoon, na wala siyang hangarin, no? At yan po ang tunay na mananampalataya, na wala siyang hangarin sa buhay niya, kundi ang Panginoong Yesus ay maitaas sa kanyang buhay. Gandang umaga po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita, salamat po sa buhay ni John the Baptist, Panginoon, na nagpahayag, Panginoon, na sa inyo'y walang mahirap, sa inyo'y walang imposible. Yes, Lord, He was a miracle baby. At salamat, Panginoon, He is your messenger, kaya po nahayag ang iyong mabuting balita. At salamat, Panginoon, sa kanyang buhay na siya ay naging tapat, Panginoon, at sa pangangaral ng iyong salita at sa hangarin na mapalaganap ang salita, at kayo ang iyong anak na si Jesus ang siyang mahayag at makilala, Panginoon. At opo, Lord, hayaan mong sa tuwing kami po'y nagkakatipon sa pagtunghay sa iyong mga salita, patuloy po kayong magpakahayag ng inyong katangian, ng iyong kadakilaan, ng iyong kapangyarihan, ng iyong pagliligtas sa pamamagitan nga, Panginoon, ng iyong anak na si Jesus. Pagpalain niyo po, Lord, ang buhay ng mga nakapakinig at patuloy kayo, Panginoon, ang maparangalan sa aming mga buhay. Pagpalain niyo po ang Sion, pagpalain niyo po ang aming sambahayan, ang aming mga pamilya. Pagpalain niyo po, Diyos, ang iyong salita sa aming mga buhay. In Jesus' name I pray. Amen. Sabay niyo ang walang hanggang biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pag-ipisan at paghaharit kapangyarihan ng Santong Espiritu mula ngayon at magpakailanman. Amen, amen, and amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. God bless you all.